come so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun mga ka-business, kulat na wala. Andito kami ngayon sa bahay ng may bahay. Ay, thank you po. Dito na lang po muna. We have coffee here mga ka-business. At Pasko pa po dito. Yung star, ay yung regalo. Marigalo po mga ka-business at umiinom po ng kape. Di ba yung nasa ilalim ng Christmas tree regalo? Pumasok ka doon Kuya Lito. Sige, papasok yan si Kuya Lito. Tingnan niyo siya mga ka-business. Tcharan! Wala naman yung tawag na iniinom para sa oral chemo yun. Alin? Kuya. Sa cancer. Ay, di. Sa ito. Radiation? Ayun, radiation. Ito na yun na. Kahit kung kinakain dyan. Ha? Pera, kailangan na balik Kuya dito ng straw. Alam mo. Ay, naku, kuya, kung galang magaling niya. Hindi na, bugas ka ng base na ano eh. Siya lang mag-isa. Matakaw na yan, babe. Namumroblema na nga ako. Alam? Ano, Tibera? Gano'n na kayo katagal? Po, 7 years po. 7 years na siya nagtatagal. Ay, tama. 7 years na po ako nagtitiis. Yan. Ano sila yan? Sila na yung true love. Ano, soulmate. So, kasi si Kuya Lito, nagdala na siya ng anak sa dalawang babae, pares pa. Kay Ate Vera na lang hindi. Kay Ate Vera, pangatlo ka na. Hindi, kunting ano kapatibers para magka ano ka na. Kaya rin sa unang anak mo, ano, babae lalaki? Lalaki po yung sa Mindoro po. Ah, lalaki. May ang layo! Yes po. Yung pangalawa? Salabang po babae. Ah! Sa Caloocan? Sa Caloocan. Sa Caloocan, apat daw, te. Baka ibang kulay. Ano kulay gusto mo? Batik. Batik. Sa akin, green. May polka dot. Isa na sa'yo, isa na sa'yo. Isa lang. Tayo sa'yo, isa. Nina ka po, Nina. Ayoko. Gusto ko batik-batik. Mataas kami. Polka dots. Maitim. Ayoko ng maitim. Gusto ko ng maitim. Yan.
Ay, naku, bahala ka. Kasi Bisaya, ano man yun, native. Ito. Hindi kayo may pera, ha? Sobra kayo makatangla ito, ha? Brasuan na lang, oh. Brasuan kayo ni Limaklan. Tulungan kita, bakit? Ikaw bahala sa paa ako sa katawan. Itong nagugutom ako, ilimaklan. Nako! Nagulat na kami pinabas ko eh. Kasi ayun na lang nag-live ba? Ayun mga kabisi, sa katuwaan lang po yan. Wala lang po kaming magawa. Vibes lang. Opo. Sabi niya, ganda daw siya kasi birthday niya. Hi, baby ko. Happy birthday. Ha, oh, green kami. Oh, lapit dito, lapit. Naka-green kaming lahat mga kabisnes. Ayan po. Green. Sabi ko, Vera, green din to. We are the green team, the RP Green Team, members of the world. Wala naman si Lito. Hindi nakita. Ay, Lito, hindi ka nakita. sige, ulit. We are the green team, the RP Green Team, members of the worldwide we are youth concentrated, youth dedicated to serve the worldwide. Ang kulit namin. Kanina ko yan. Akin, happy tayo. Hindi, meron ako. You have? Yes. Mga ano sa coffee lover. We are the business. Kami po ang kakambal ng Green Team. Yes po, we are the Green May Team. tawag doon eh. Ano? Alam yung laro. Yung Squid Game? Diba? Kami po yung green team. Ta-na-na, samida. Sabi ba? Oh, na-na, samida. Hindi ko marami. Paano pala kami mga baliw dito? Uy, mag-girlfriend. May sota yan. Oh, patay. Magsiselos yun. Nako. Mabubugbog ka nung girlfriend niya. 1720 Alam mo kung may girlfriend to. Alam mo hindi. Tanong mo si Koy. Sinong girlfriend mo? Oh. Oh, mabubugbog ka ni Kia. Gusto mo? Gusto mo bubugin ka ni Kia? So, Nakikinood lang daw para siya. distansya amiga daw. Distansya amiga daw. Doon ka ng kunti eh. Paglabas nung isa, magsiselos yun. Distansya amiga pa. Grabe yung ano namin dito mga kabisnes. Nakakatuwa lang dumating. Yung Mercedes Benz na nanahipitan. Kasi yung ano ko. Sir. Diverse. Anong masasabi mo? Yung paulit Sa mga bashers natin. mag-bash lang kayo pero piliin na lang ninyo yung ibabash niyo. Di ba? Na real talk tuloy. Tulad niyan, hindi naman kailangan isali. Sinasali ka. Tsaka syempre, nanay si ate. Kami nga na hindi niya kamag-anak eh, nagsasalita siya kung Nasasaktan kami. maaari. Eh yun pa kayang anak niya. Kaya lima klan at sa'yo yan. Oo, tunay naman kasi bilang sa lobby ni ating bilang ina. Kahit kami nga eh, nung kanina nabasa ko na yun sabi ko, malayo lang siya. Ako din na ano ko na siya, tsaka lagi ko yung nababasa kasi Nainis ako, nainis na ako. Siyempre, si Budang bunso namin yun mga kabisnes tapos kakantihin, di ba? Hindi kami basta-basta muna nahinig pagka ganun mga kabisnes. Ano kami, all for one, one for all for one. Ganun kami mga kabisnes. Kaya, yung kung sino man yung mga, kilala namin, alam namin kung sino yung mga kabisnes. yung mga nagbaba sa amin, tanggap at saka hindi na namin nila. Pero yung pagdating kay Bulang, syempre hindi kami lalo na itong si Bulang. Kasi ano lang yan si Budag, tahimik lang yan eh. Wala kayong naririnig. Wala kayong naririnig. Samantalang sa amin. Di ba? Sa amin, okay lang eh kasi talagang naka-front tayo lagi or naka-front tayo lagi sa camera. Pero yung hindi naman dapat i-bash pa or pagsabihan ng ano, wag naman. Saka nakakasakit kayo ng damdamin. Uy,
Hindi magandang ano yan. Hindi magandang biro pati. Kung biro lang, hindi maganda. Kung ganyan, di ba? Kahit sino magsasalita talaga ng tulad ng ginawa ni ate. Kasi lalo na ina siya. Napaka-immature, no? Yung mga ganong klase ng tao. Pero alam mo, te, may ano na ako dyan eh. May parang ano na ako kung sino yung tao. Tsaka lagi yan, lagi nag-ano. Kahit sa live ni Kuya dahil. Tsaka ano, te, nagko-comment din dyan sa ano namin, sa vlog namin. Na ay ganyan nga kasi kung magsasalita ako kung ano yung comment niya maano nyo kasi mga kabisnes nyo parang mahuhulaan nyo kung sino yung tinutukoy kong tao. Doon pa lang kasi sa comment niya alam na namin kung sino siya. Kasi ang ginagawa namin, kahit magkakaiba rin ang pangalan ang ginagamit, binibase namin sa mga Yung format niya pag comment niya or pag may type mga tuntong or mahilig siya sa basta something. gaya nung Ganun Sparky po kasi Diaz. Ganun yung ginagawa namin, di ba? Kaya kilala namin Ginagawa niya. Opo, napagtagpi ko kasi tapos basta yung format talaga ng pagko-comment yung mga kabisnes, alam na namin kung sino siya. Kaya ikaw, manahimik ka na, move on ka na, 2025 na no. Huwag kang puro ano. Ang akala nyo, yung mga ganun comment, mapabagsak yung family na business. Hindi. Lalo kaming nagiging ganun. Oo. Sa totoo lang. Yung mga sinasabi niyo kung ano-ano, lalo kaming nagiging ganun. Kasi sa hubog, turo nila atin. Kaya, Pwede yung magsalita. sige. Yan mga kabisnes, i-bash niya lang kami, wag lang po si Ate Budang. Yan po. Talagang pag lahat kami nasasaktan po kay ate. Kahit sino sa kabisnes pa. Kasi bunso namin yun eh. At saka tahimik lang kasi yan si Budak, hindi nyo yan mapaparinggan. Minsan nyo nga lang, di ba, minsan nyo nga lang makikita yan mga Hindi man kabisnes. nila i-bash, huwag nilang Idamay. Damay, oo. Ang layo naman kasi ng ano nyo, no? Ang layo ng topic ng taong yun, abnormal. Kung kasi may galit sa atin, sa ano sali si Ate Budang. Tsaka wala pa lang alam si Ate Budang. Kaya nga eh, yung mga ganong klaseng tao, immature, may sakit sa utak, ganon. Move on na. Di ba nga, inano na nga, yung nagkapahayag na nga sila ate na, inano na nga nila, hindi naman nag-give up sila ate tungkol kay Kuya Bong. Ang sa kanila is, Binibigyan lang nila ng kalayaan si Kuya Bong sa gusto niya. Ibigay yung kasiyahan talaga gusto niya. Kasi mahirap naman mga kabisnes kung ano eh, kung pilitin namin siya kasi ginawa na nila ate yung part nila, pinarehab dati, oo, Pina-check up, lahat-lahat ng mga inom kabisnes. ng gamot. Alam niyo yun, mga Pero walang nangyari talaga. Si Ate Vera kay Ate Vera pa siya magtatampo samantalang si Ate Vera ang tagapainom ng gamot niyan, di ba te? Vitamins niya. Tsaka ang dami namin Pinagsamahan. na yung kumbaga mas malala pa yung naging topic namin about sa mga Ako nga mga kabisnes sa honestly ito ha. Kasi gusto niyo naman ang totoo eh. Ako, alam niya nila Ate Vera, alam niya ng mga kasama namin kung anong ginagawa ni Kuya Bong sa akin. Di ba Ate Vers, yung kinukuha yung bag ko. di ba may wait lang tayo, makakasingit lang. Di ba may nagtatanong bakit di mo daw binababa yung bag mo? Ayan, masasagot ko Opo. na yun. Kaya hindi ko po talaga binababa yung bag ko sa lamesa kasi mga kabisnes, si Kuya Bong ay laging binubuksan yung bag ko, yung pitaka ko, kinukuha yung cellphone ko, ganon. Ako mga kabisnes is, di ba nga kasi alam ko sensitive si Kuya Bong eh, kaya parang dinadaan ko na lang sa biro yung inis ko kasi ayoko rin na magkagulo ba na, yun nga, alam naman kasi natin yung utak ni Kuya Bong. Saka hindi naman kami talaga totally, although sinasabi niya na best friend kaming dalawa, hindi talaga kami totally ganun na close kasi, kaya niya din siguro nasasabing best friend kasi nga, hinahayaan ko siya. Doon lang din ang mali ko doon, hindi ko siya sinasawata sa ganun. Bakit po kasi magbubukas ang isang lalaki sa bag ng babae? Paano kung, kunwari, meron si ating menstruation, meron siyang napin sa bag? Siyempre makikita. Parang ganung bagay. Parang magiging biro na yun nung gano'n. Tsaka pati parang wala nang respeto yun sa Kaya yun kasamahan yung ayaw ni natin. Ate Jojo yung mga... Pwede mong gawin yung Kuya Bong kung asawa mo o kaya At saka- asawa lang pero sa kapatid Ito, hindi rin nagsasabi pwede. sa amin sa Di ba? about sa ganun. Sige te. Pero ang bayo namin, yung huwag na nga lang niyang ibaba yung bag niya.
Pero may mga ka-business na nakakapansin, no? Nakikita ko sa comment section. So sabi pa nga para daw ang daming para daw milyon ang laman ng bag ko. Yun yung rason mga kabisnes, kaya hindi ko talaga binababa yung bag ko. At saka minsan nga kasi, yung cellphone ko nilalagay ko sa bulsa ko sa likod. Yung dito ko, diba, hinuhugot niya. Di ba, syempre mga kabisnes, nasa puwitan yun nilalagay ko minsan dyan. Hindi kasi maiwasan mga kabisnes, lalo na pag naghuhugas. Kunwari, may hugasan kaming plato, gano'n. Nilalagay ko dito mga kabisnes sa pagmamadali. Hindi ko na mailagay sa bag ko kasi minsan nahuhulog kasi dahil nakakalimutan. Di ba ilang beses na nakakalimutan ko isara yung bag ko. Yung ganun mga ka-business. Kaya ako, sa totoo lang, napagpapasensyahan ko naman mga ka-business hanggat kaya ko magpasensya para sa kila ate, kila kuya, ganun. Papasensya ako. Dati hindi po siya nagsasalita about sa bag niya na hindi niya binababa. Kasi ayaw nga rin niyang Ayaw kong sa ka-offend. Oo. At saka maisip ng viewers sinisiraan gano'n. No! Hindi gano'n mga ka-business. Alam niya ng kahit nga si Kuya Iskong kanina, sabi ni Kuya Iskong kanina, yung bag mo, ganyan. Kasi alam nila nakikita kasi nila mga ka-business off-cam, gano'n ginagawa niya. Binubuksan yung bag ko, kinukuha yung pitaka ko, Diretso bukas sa wallet. sa wallet, gano'n. Which is hindi mga ka-business. Ginagawa ko na nga lang. Wala nga pera yun, Kuya Bong. Ginaganon ko na nga siya dati. Ganun na lang ginagawa ko. Kaya sana mga ka-business, maunawaan nyo rin kasi lahat na ginawa na nila ate at kuya para sa kanya. Para mapabuti siya. Tapos, ganyan, nasasaktan kami kasi nakikita namin nasasaktan sila ate at kuya. Tsaka yung nasa provision nila kuya, yung mga kapuaris na kahit Sunday kung gusto, di ba rest day dapat ng mga kapuaris. Kung tutusin, sasamahan pa si Kuya Bong para mamasyal, di ba? May part pa na gano'n. So, hindi po natin masasabing siguro nagkulang pa sila kuya sa ate. Sa totoo lang, wala sa kay kuya at ate ang pagkukulang. Na kay Kuya Bong ang pagkukulang. Yun ang totoo mga kabisnes. Para sa akin para sa'yo din. Diba? Nasa part niya. Kasi, Maraming although sa atin lahat, diba? Marami nang nagawa sa ate at kuya. Pero, kasi, yung para kay Kuya Bong, iba. Kasi, doon na pinarehab na siya, na pinagawan siya ng bahay para lang mag-stay. gusto niya doon, di ba? Para talaga mag-stay siya. Lahat ginawa na po. Lahat. Para tayo. Kaysa na kahit kila kuya ate, huwag na lang po sana silang kung tutusin, kung iintindihan lang ninyo, intindihin lang ninyo yung mga nangyari at ginawa nila kuya para kay Kuya Bong. Tsaka may nabasa ko pala ako kanina sa live feed, sabi na akala daw yung last chance na sinasabi. Ilang last chance, di ba? Ilan na bang last chance ang ibibigay mga kabisnes? Ilang last chance na yun Di ba? At saka nung huli nga, di ba, last chance na nga niya yun. Tsaka nagsabi naman si Kuya, kung babalik siya, hindi naman sarado ang pinto. Dapat Ang naman siya doon. yung napapagod din yung mga kagwang, sila kuya, sila papa din yung hanapin tapos tinataguan. Sa totoo lang mga kabisat, totoo yung sinasabi ni Kuya Intoy na kinukwento niya na pag naghahanap silang lahat, tinitignan lang at natawa lang siya sa isang tabi. Doon siya sa isang tabi nagtatago. Minsan nga sabi nga di ba minsan nung naghanap daw sila dati ni Kuya Bong. Tapos nakita yung hindi siya nakita ng mga kagwangs, pero Kuya Bong nakita niya at sila. nagiinom lang siya dun sa may gilid. O di ba mga kabisnes? Tumatawa lang ako kasi hindi niya ako makita. Di ba? Parang pinagmukha niya lang din tanga yung mga naghahanap sa kanya. Di ba? Kung kami puro todo malasakit sa kanya, siya ang walang malasakit sa Tsaka walang amin. oras maghanap yan si Kuya. Kahit gabi kahit ating gabi, kahit madaling araw. Alam nang nakakakita niyan. Sila tininit, diba? Alam anong oras siya nagpupunta minsan doon, alas 2 ng madaling araw. Meron pang time na dati na nakasama pa ko noon, anong oras na yun? Alas 12. Pinuntahan talaga siya doon mga ka-business. Nag-message talaga si Kuya na puntahan natin si Bong. Ganyan kasi may nakapagsabi na Nandun siya. andoon. Oo. Tapos pagbukas, parang pa siya, iritado pa siya na
Yun yung Alas 12 kasi yun. Yung alas 12 na madaling Kaya hapon. natutulog na daw siya. Diba? Mayroon vlog po yung Dati mga kabisnes. Kaya sana baga na iwasan nyo na yung mga ganyang comments. Magbago na kayo. 2025 na. Diba? Iwasan na yung pagiging bitter, yung pagiging... Yun bang parang hindi nag-iisip ng comment? Sabi nga nila, click before you... think before you think click. before you click, di ba? Kasi kung alam nyo namang nakakasakit ang damdamin, bakit nyo pa, di ba? Bakit nyo pa i-comment? Mas okay yung constructive criticism kaysa dun yung parang puro puna na wala namang basihan. Di ba? Kami mga kabisnes, salita lang kami kasi nasasaktan din po kami talaga. Saka yung Nasasaktan. nangyari kanina, work sa live. Paano mga kabisnes? Naano rin kami Oo. about kay ate. Tsaka paano Tsaka yung mga nag-worry. kabisnes pagka high blood sa atin? Nag-worry ako kasi nanginginig si ate. Unang-una nainis kami kasi sa about pinano kay Buda. Wala pa namang ganang worry, gamot, no? yung worry ko namin kay ate. Talagang nanginginig siya mga kabisnes. Kaya kaming dalawa nasa likod kanina. Kaya sabi ko, Ate Vera, kumuha ka ng tubig. Kasi, wala eh. Anak kasi, kahit ako dati, mga kabisnes, may kay Kuy dati na ang anak ko daw yung parang, ano ba yung parang maputi, sobrang maputi, yung parang kaputla, yung pagkakaputi. As in, inaway ko talaga yung nanay na nagsabi nun. Sabi ko, wag na wag mo ikukumpara yung anak ko sa anak mo. Kumpara mo na sa iba, wag lang sa akin kasi hindi talaga kita kukurungan. Anak mo yung kinakanto mo, hindi kayo na ng anak ko. Ganun yun mga kabisnes. At alam ko na makaka-relate dyan yung mga nanay. Oo. Yung mga nanay, kahit lang yung mga hindi pa nanay dyan, makaka-relate eh. Wala akong anak, pero talagang Kasi mahal namin nasaktan eh. ako sa Mahal namin mga kabisnes, pamilya namin yan eh. Hindi kami magkakadugo, pero pamilya namin yan. Higit pa sa tunay na magkakadugo yung turingan namin lahat. So, yun na po mga kabisnes at balikan po namin kayo kung ano yung mga magiging ganap po dito sa Secret. Ay, basta Secret. Yan mga kabisnes, kakauwi lang po namin galing sa KB House. Ayun, napanood nyo rin naman po na yun nga, yung galing kami kay Kuya Bong na best friend po ni Kuya. Yun, nagkasayahan. Panood nyo na po yun mga kabisnes, na-upload naman na ni Kuya eh. So, yun mga kabisnes, hinggil nga po pala dito sa vlog namin na to, gusto ko lang din mga kabisnes, ano yun pa ako gusto ko lang din ipaliwanag sa inyo ba na yung baka maraming magtatanong na bakit ngayon lang ako nagsalita patungkol kay Kuya Bong. Ito naman mga kabisnes ang maano ko. Nirerespeto ko rin kasi sila kuya at ate. So nagkataon naman na yung ibang kasi supporters ni Kuya Bong minsan sumusobra na yung mga comments ba na nakakasakit. So gusto ko lang din ipaano sa inyo na yun ang gawin ni Kuya Bong sa akin. Sa akin yun hindi sa ibang kasama namin kundi sa akin. Yun yung gawin niya, which is siguro dahil at is na rin siya na kaanuhan niya ako yung kabiru-biruan minsan. Pero may times talaga na parang syempre may ginagawa tapos biglang bubuksan yung bag mo, kukuhanin yung pitaka mo. 'Di ba? Kahit sino naman siguro sa inyo makakaramdam din minsan ng inis. Pero yun nga, ako naman yung klase ng tao na marunong naman din magpigil kahit papaano mga ka-business. Ayun lang, bilang ko lang din. Kasi kung noon pa lang nag-react na ako, baka noon pa lang umalis na si Kuya Bong. Kilala niyo ako mga ka-business. Yung ugali ko, prangka akong tao, pero iniisip ko lang din kung ano yung magiging consequences kung sakaling noon pa lang kinompronta ko na siya. 'Di ba? Ako ay lang din, inintindi ko na lang din siya noong time na yun talaga. Pangunawa, yun, yung ginawa ko, pangunawa talaga. Ngayon, nagsasalita ako, hindi dahil sa, mga ka-business, kung ano pa man, kundi dahil gusto ko lang din ipaliwanag sa ibang mga nagmamahal kay Kuya Bong. Alam ko maraming nagmamahal sa kanya. Hindi lang naman kayo eh. Siyempre, ang kabuuhan ng ka-business family. Pero sana intindihin din ba minsan na hindi sa lahat ng pagkakataon si Kuya Bong ang intindihin. Ang dapat intindihin. Siyempre, kailangan nyo rin intindihin yung nararamdaman namin, nararamdaman nila ate at kuya na yung sinasabi na sana bigyan pa, asa na yung last chance.
kasi ilang beses na maraming beses na talagang nagbigay ng last chance sila kuya. Pero yun lang, ang nakaano lang doon is hindi niya napahalagahan. So yun lang mga kabisnes, pinaliwanag ko lang kasi baka mag-ano yung iba, magtanong ba or mag-question dun sa naging pag-uusap namin kanina ni Ate Vera. Yun lang, tapos basta naipaliwanag naman na yun kanina eh. Yun lang po mga kabisnes, at God bless po sa ating lahat. Sana po, supportahan po natin unang-una Kabisnes Official, Kabisnes Family, Papa Dins TV, syempre, ang channel ng mga kagwangs. Please support po mga kabisnes. At saka si Ma'am Erlinda Official Vlog. Please po, nakikisuyo po kami mga kabisnes. Support naman po natin si Ma'am Erlinda para baga ma-monetize na siya, makaabot siya ng 1,000 subscribers mga kabisnes naming minamahal. Nakikisuyo po kami. Para makatulong din po siya. Mas makatulong sa mga higit na nangangailangan. At syempre po, si Kahimas TV. Yon, support din po natin si Kahimas. Ayun lang po muna mga kabisnes. God bless po sa ating lahat. At kasi mag-aalas 12 na at kami magpapahinga na dahil bukas ay may malaki kaming pupuntahang lakad bukas mga kabisnes eh. So, ayun, pahinga muna. At again, ingat po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga viewers, subscribers, sponsors po, lahat po ng sumusuporta sa aming lahat sa buong kabuuan ng Kabisnes Family. Thank you so much po sa inyo sa walang sawang suporta niyo po at pagmamahal. Ingat po kayo kung saan man pong panig ng mundo kayo naroroon. Again, salamat po sa lahat. Sa bawat araw na lumipas, kabisnes ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlay. Noong kami niyong natagpuan, Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimulan sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Kabisnes, Mrs. Kabisnes, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan,
Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!